Hello, Ponderers. Welcome to another episode of Personality Development for Work. And this episode's title is Personal Appearance and Health. Ang personality ay hindi lamang yung inner. Kagaya nung natutunan natin na positive mental attitude, itong mga nakaraang episodes, meron ding external. At mas nakikita nga yan. No? Yan yung unang nakikita. Kagaya nung kasabihan na first impressions often last. So, bilang workers, we have to learn about good personal appearance and of course, good health. So, magsimula tayo sa isang scenario. Si Joe ay laging dumarating sa work na kaunti lamang ang tulog. Ang kanyang clothes ay lukot pa at madalas may mancha. Siya yung tipo na quick breakfast lang tuwing umaga and asa lang siya dun sa vending machines. Madalas, hindi siya nakapag-concentrate sa work at madalas hikab ng hikab. Ang tanong, mga ponderers, is nakakagawa ba siya ng magandang impresyon sa mga nakakataas sa kanya sa office, sa kanyang mga supervisor? So, mag-isip tayo tungkol diyan. So, ano ang tingin nyo ang sagot? Yes or no? Yan. So, ang sagot ay no. Gaya ng pagkakaroon ng good mental attitude and pagka-practice and pag-enhance and pagdadagdag ng skills sa work, napakahalaga din ng personal appearance and good health. Ang physical fitness ay nagko-contribute sa job success. Ito yung mga importante nating dapat isa-isip, or i-maintain. Physical exercise, enough sleep, right food, and right weight. Kasi alam niyo, ito ay advantage, Ito ay advantage nating mga workers at bilang tao. Simpleng bagay nga lang or simpleng point. Kung wala kang healthy body, makapag-work ka pa kaya? Yan, yung pinaka-simple at pinaka-direct, And the next one is the way you value your physical health and your appearance, shows discipline and dedication. Kung ikaw man ay healthy na, you got to maintain that. Kung ikaw naman ay sabihin nating overweight, or thin, there is a work na kayang gawin, pwede nating ma-improve pa yan. Ang improving of health, parang pagbubukas ng pinto sa mas mahabang buhay, mas enjoy na buhay, at mas handang tingin sa'yo ng iyong mga katrabaho at mga supervisors. So, isa-isahin natin to, itong mga personal appearance and health factors. So, simula tayo dito sa tinatawag na nila Russell and Wallace na think thin. Sabi dito, let's watch our weight. Yan, yung obesity, yung overweight, hindi naman yan permanent condition. Kung magkakaroon ka ng motivation na mag-cut ng weight, kung magkakaroon ka ng self-program tungkol sa pag-exercise, balanced diet, at yung break mo yung habit ng kain, then kaya mo We cannot tell na yung matatabang tao hindi nila kaya. I've seen people, they usually obese people, I know some of them are my friends, Gaya nung isa kong kaklase sa college. Ang taba talaga, nung college kami. Pero he started a hobby of biking. He was biking from Morong Rizal to I think 4 towns, nakikita ko siya dito sa amin sa Angono, sa Binangonan, And he's so lean right now, Napaka payat niya na. And he said, it's all about biking, For me, he is a proof that kung meron kang program para curve down o i-cut yung weight mo, kaya mo. Bahagi rin ng personal appearance ay yung ating posture. Ikaw ba ay nakahukot? So, naniniwala ka ba na permanent na yan? I'm gonna tell you, you got to stand tall.
Yan. Walk tall. No, sit tall. And stomach in. Because these things become, may tinatawag tayong muscle memory. Ano? Kapag na-strengthen yung mga muscles natin sa good posture, masasanay yan. And also, it's being said here na walking, napaka-importante ng walking. So, siguro nakikita ninyo tuwing umaga, maraming tao na naglalakad no? May naka-earphone or may hawak na bote ng tubig and then naglalakad, naka-rubber shoes. And some are even just wearing the plain slippers, ano. Pwede yan. And you just have to keep it, you got to maintain it, and it should be a routine. Kung nasimulan mo ng morning, Monday, Tuesday, Wednesday, or kung may pasok ka man, it can be midnight, kahit gabi, no? Meron ding mga naglalakad na nag-exercise sa gabi sa mga, syempre doon sa lugar na ligtas, yan. Walking ay good for our posture. I think I've been doing this for many months now, I really walked a lot, yan, these days, and I find my posture to be better. Also, nakakatayo na ako ng mas matagal sa harapan ng klase. Usually, my back aches, pag oras ka nang nakatayo at nagle-lecture sa klase, mahirap. Pero with this, strengthen the muscles. Next one, ang personal appearance ay naapektuhan din ng mga fun and games. Ikaw ba ay member ng isang recreational group? Halimbawa, ikaw ba ay member ng bowling group? O golf group? Tennis, football, baseball, hiking, swimming, skiing, dancing, Or ang common yung volleyball saka basketball, badminton. Recreational activities, you will know some friends here and masaya ang pakiramdam kapag may mga kasama kang nagpapapawis at nag-e-enjoy dun sa sports. So this is something that can improve our personal appearance. For example, you have a basketball group na sinalihan, like maybe every Wednesday night, mga fix yan, So, mahilig maglaro ng basketball yung mga kasama mo. And every Wednesday, they come up to the gym and you share the game of basketball. Competitive or just for fun. Either way, nakakatulong yan sa ating physical appearance kapag pinapawisan ka. So, it's highly advisable na magkaroon tayo ng mga ganyang grupo, Yan. Nakakatulong kasi yan sa ating personal appearance, lalo na sa ating workplace. Next one, ang sinasabi nila Wallace at nila Rusan ay, you are what you eat. Ang kinakain daw natin ay nasasalamin sa ating itsura. Hindi tayo makaka-function ng magaling kung ang kinakain natin ay hindi naman mainam na pagkain. Kailangan ay adequate diet. So, dapat may protein, protina, meat, fish, egg, milk. At meron ding dapat fresh fruits and vegetables. Sabi pa nga dito, every day. Buying healthy foods is really important. Ano yung naka-store sa fridge mo? Kapag sumweldo ka na, naisingit mo ba dyan yung gatas? Naisingit mo ba dyan yung vegetables and fruits? O puro snacks lang yan, quick snacks, cheese curls, naku po. So, we are what we eat. And you'll be surprised, yung mga nag-glow-glow ang skin, yung mga magagandang tignan talaga, kumbaga aesthetic sa workplace. Nilang mga kinakain ay talagang yung mga healthy food. Halimbawa, hindi ka matakaw sa fruits. Yung taong yun, matakaw siya sa fruits. And fruits give us a lot of vitamin E. Yan. Next one, ang sleep ay nakakatulong din sa ating personal appearance and health. Pag kulang talaga ng tulog, napakahirap. Me, I'm coming from the education sector. At top priority ko talaga to produce quality lessons. I don't like to face my student na
Wala mong kakwenta-kwenta yung tuturo ko or walang ka-practical use. I should be really of high quality. That's my mantra in teaching. Pero you know what? It cost me a lot of missing enough or 8 hours of sleep. Ang paggawa lang ng PowerPoint, napakatagal. Napakatagal po niyan. Pagkuha ng pictures sa Google Image, sa Pinterest, and ngayon AI, Napakatagal niyan. Bago ka ma-generate ng AI yung gusto mong picture, ang tagal. Plus, researching the ideas and reaching the modules. So, mahirap. Talagang kailangan natin ng 8 hours of sleep. The thing is, kung 4 na oras and 3 oras ang tulog mo, magiging kagaya ka sa example natin kanina na hikab ng hikab, Yan. Ang sabi din dito, we can take cat naps, yung mga maikli-ikling tulog para just to sustain our body's health, Again, kung ikaw ay hindi maingat sa iyong katawan, pag bumigay yung katawan mo sa pagod o kaya sa kakulangan ng sustansya or too much stress, paano ka na makakapagtatrabaho? So, please put your body as top priority. Hindi natin kalimutan yung ilang masasamang gawi. For example, yung pagkatapos ng work sa isang linggo ay drinking bout, yung inuman to the max, yosi, and some are even trying illicit drugs, So I hope we can avoid those, kasi yun ay very harmful to the bodies. Alam niyo, may mga ilan akong kasabay, na mga kababata, ang gawin nila ay talagang mag-inom, magbisyo, magsigarilyo. Sadly, I'm feeling sad. Sila yung mga dinadialysis, sila yung may mga malulubhang sakit. With me, I cannot participate on those, kasi when I was younger, I have asthma, So, hindi ako pwede mag-inom, magubad sa gabi sa labas, Malalamigan yung likod ko habang nagiinom ng alak. Cannot do that. Or malalanghap ko yung second-hand smoke. Hikain talaga ako't mararatay, Yeah, it's sad, It's sad na kapag napabayaan yung katawan, yan ay isang bagay na pag nagkasakit yung internal organ mo, yung lungs mo, or yung dugo, talagang hindi mo maibabalik yung yung health, So, habang bata pa, I think the right thing to advise is take care of the body. Huwag abusuhin, Next one is appropriate dress. Yan. Kagaya ng sabi ko kanina, first impressions are often the lasting ones. Madalas pa nga, although most of the time malungkot din, ginajudge tayo sa nakikita lang sa atin, Example, suot mong damit? Yan. Branded ba yan? Yan. Sa ibang setting, gano'n, yung brand ang tinitignan, pero sa workplace, tinitingnan kung maayos ba yung damit mo. May lukot-lukot ba o mancha ba? Sira ba? Punit ba? Or sobrang luma na ba? Nakikita yan There was a time na sanay ka sa school, halimbawa sa UP, hindi naman siya tinitignan yung damit dyan, yung utak ang tinitingnan talaga ng professor dyan. Kung magaling ka talaga. So, nasanay ang marami na kung ano lang yung suot, simple lang. T-shirt. Pero dala-dala rin sa workplace, magaling naman ako. Yung outputs ko, napakagaling, napakahusay. So, I think, hindi na masyadong papansinin yung pananamit ko. That's the idea, Pero, tama kaya yun? Tama kaya yun? Yung hindi tayo mag-invest, hindi tayo mag-focus din, or mag-exert ng effort sa ating suot na damit. I would say, through experience, hindi, Kasi yung iba-iba ang tao. And maraming mga tao nakapokus talaga sa nakikita lang nila. Nag-judge ka agad. Dito sa dress, ang payo dito ay wag daw tayong maging fashion leader. Maging pag-observe tayo, tingnan natin kung ano yung mga suot ng mga taong may posisyon sa company, yung mga taong respected sa workplace, and maaari tayong mag-pattern sa kanilang mga damit, Huwag tayong maging fashion leader, yung tayo yung nagpasimula nitong damit na to. Madalas, yun daw ay delikado, And as beginner in the workplace, we can't afford much criticism.
No? Hindi nakakatulong sa ating personality ang criticism, ano? And yung makita nga masyadong fashion leader to, ano? Okay? So, yan ang advice dito, ano? Pero, with me, just keep your clothes clean. Hindi naman kailangang branded yan. Basta malinis, mabango, planchado. The shoes must be really clean, ano? Nakikita rin yan. Cleanliness, very important bilang worker kasi yan ang unang nakikita sa atin. And cleanliness is also related to professionalism. Hindi ka tingin professional kung lukot-lukot yung damit mo, no? O kung may butas ang damit mo. Yan naman mga bagay na yan ay kung ganun ka man dati, kinabukasan or pagsweldo, makakapag-produce ka naman ng damit na maayos and you can get that image. Ano? Consciousness is the start. Ano? Pag alam mo na, yung awareness, yan ay simula ng ating pag-develop na ating personality development for work. Good grooming. So, that clean and shining look. Napakahalaga niyan, ano? Yung body odor, body clothing, yung hair well-combed. Nakikita lagi yan, ano? Kasi yan ay nagbibigay ng image ng dependability, maasahan ka, and trust, mapagkakatiwalaan. Ang daily shower, napaka-importante yan, ano? Hindi mo maiwasang pawisan, lalo na sa mga workplace na mainit, hindi aircon. Sa mga aircon na lugar, mas lalo mong kailangan maligo bago pumasok, ano? Kasi pag hindi ka naligo, then mangangamoy ka. No? Baliwala yung magandang itsura mo kung mabaho ka. No? So, itong body odor, usually, kung sobrang mong pawisin, take effort to shower longer, no? And to use deodorant and invest on good perfumes. Again, napakahalaga niyan, yung body odor. Madalas din natin na pag-iisipan yan, pero yan ang isang bagay na unang nape-perceive, no? Nararanasan ng ating kaharap. Frequent bathing, ano, usually yan ang solution sa mga may body odor, frequent bathing, ano, bago mag-work, pagkapahinga, pagka-uwi sa bahay, ilang oras, bathing ulit, ano. Yan. Clean clothing. Kailangan malinis talaga yung clothes natin. Hindi tayo nag-uulit ng damit na naisuot na. Yung mga jacket, kailangan niya na nilalaban at bago isuot muli. Yung helmet, if you're coming from the workplace na naka-motor, ano, kailangan malinis din yung helmet mo. Invest on like yung Lysol, ano, pampabango ng sapatos, ng helmet. Kailangan yan, ano. Skincare. Yan, skincare, ang secret nga, ano, yung plenty of fresh fruits, exercise, and vitamins. Yan. Sa mga female naman, don't forget to remove your makeup and cream bago ka matulog, ano? Yung iba nag-eskinol, yung iba naghugas ng mukha ng mabuti, ano? Yung enough sleep talaga napaka-importante nga. Yan talaga ang nag-sustain ng magandang skin and yung plenty of water, ano? Yan. Kung ikaw ay may maganda ng skin, count your blessings, ano? Kung ikaw naman ay tagya-tagyawat, iwasan mo yung fatty foods, ano? Magbawas ka ng fatty foods, salty food, and do some exercises and drink a lot of water and sleep early. So, yan naman ay, naniniwala ko yan naman ay hindi permanent, ano? Yung mga tagyawat, yung masyadong masebong skin, I think that can be remedied, ano? Through discipline din lang. Ano, hair care. With the hair care, ang sabi, if your hair is clean, your face looks cleaner. Yan. So, dapat tayo ninawash natin ang ating hair with shampoo. And, of course, we can consult hairdresser. Ano? Sa mga style naman ng buhok, yung mga babae, iba-ibang style yan. Ano? Mas nakakaalam kung paano lalabas yung mga gandang features. Ito nga mga hairdresser, no? May mga apps na nakikita mo kung ano yung bagay sa iyong buhok, no? So, the point is to keep everything clean, ano? From top, ano? Your hair, your scalp, to bottom. Mahalaga malinis, ano? Grooming. Good grooming ang tawag dyan. Po, ang ating episode ngayon is all about personal appearance and health.
Kagaya rin ng mga unang episodes, ito yung nagre-require ng discipline and maintenance. So, don't forget your body. Huwag kalimutan ng body, ang personal appearance, and ang good health. Yan talaga ay mga bagay na konektado sa pagkakaroon ng good personality sa work. Yan yung mga bagay na unang-unang nakikita. Alright? So, thank you very much. Yan na siguro ang ating pagtatapos dito sa episode na ito. Ang ating next episode, plug ko lang ang ating next episode ay internal naman. Ito ay yung medyo may kalaliman to. Ito yung standards of conduct mo. Ano yung mga pinaniniwalaan mo? Ano yung magandang conduct sa isang worker na mano-notice ng mga superiors natin, ng mga tao sa paligid natin. So, standards of conduct, we're gonna be talking about that on our next episode. This is Gilvan, and thank you very much for listening to Ponderings, focusing on personality development for work. Until next time po, don't forget to subscribe, don't forget to like. I know you can also share this, and keep the healthy habit of listening to this thinking about personality development. Pagkat ito isang bagay na practical at makakatulong sa atin, lalo na sa pag-develop natin ng personality sa work. So hanggang sa muli, see you next time. God bless everyone.